Ari nga ning pagbida-bida ko ay ang dami ko nga ning natututunan. Kung dati nga ay asa na lang ako sa luto ni mama at nalamon na lamang, ngayon ay ari ako na ang nagaluto ng aking akainin. Umaga na naman nga ni, naisip na naman tayo kung ano ang ating aulamin. Na syempre, yung masakto din sa laman ng wallet. Yung isa na nga ni ang pinamalengke ko kasi nga ni ako'y na-stress sa mahal ng mga bilihin ngayon. Ako pa naman ay walang trabaho. Ba't ka nagreklamo? Ang saing. Magkano yung napinamili mo? Don't know. Uy, sampalin kita dyan eh. Gano yan? 200? Nga lab, laing nga niya ang ating titirahin ngayon. O, sa bida-bida na naman tayo. Nag-crave na naman nga ako sa ginatan at ang naisip ko nga ning lutuan ay aring laing. Ayan, binantuan ko na nga ni aring niyog. At nung medyo malamig na nga ni yung mainit na tubig, ay ayan na nga ni at pinaga ako na. Sabi ko nga ni, sayang aring yamas at aring yamas na aring naipon aring ni Papa at inapakain sa baboy. Ayun na nga ni, nung mapaga ko nga ni aring unang gata, ayan na nga ni, sinalin ko na din. At aring na nga ni, nung matapos ko nga ni pagain ng una at pangalawang gata, ay aring na nga ni at tapos na rin ni Rod na i-prepare yung aking gamitin. At aring nga ni, alaho ka natin ng baboy. Tapos nagpabili nga rin ako ng tokwa kasi parang ang sarap ka ako ng prinitong tokwa. Eto nga ni yung unang beses na mag-try ako magluto ng laing. Nakikita ko nga nilang ito kay mama. Pero sa amin sa Mindoro, pagkapitas ng laing, yun ay diretso gulay na hindi na namin inapatuyo. At rin nga ni, try nating pamantikayan na rin aking 1 kilong baboy na lahok sa akin laing, char. Ako nga ni mga love, ay masakit ang ulo kasi ako ay for the hangover kasi nag-inom nga kami kagabi. Medyo matagal-tagal na nga ni akong hindi nainom kaya ang bilis ko na nga ning malasing. Kaya hindi ko alam kung paano ko may tatawid itong pagbo-voice over ko. Kasi wala talagang nalabas sa aking utak. Parang may utak ay. At rin nga ni, hayaan nyo na akong mag-ambitious ha. Ginisa ko nga ni dyan yung luya, sibuyas at bawang. Pinagsama-sama ko na nga ni lahat. At alam naman natin kung paano ang pakiramdam ng mag-isa. Aminin nyo. Alam kong pinipilit nyo rin ang sarili nyo sa isang taong mahal na mahal nyo. Char. At ayan nga ni, after ko nga ni yung igisang lahat, ay nilagyan ko na rin nga ni ng patis para ayan, dagdag lasa. Ari at pagkatapos ko nga ning maigisa lahat, ay binuhos ko na nga ni yung pangalawang gata. Tapos nilagay ko na nga ni aring tuyong dahon. Mas tuyo pere sa akin eh. Nilagyan ko na nga ni ng nor cubes, pork nor cubes yan para naman lumasa kasi baka hindi nga malasahan yung aking 1 kilong karne na inilagay ko dyan. At ayan nga ni, nagpabili nga ni ako ng toko kasi parang kako ay masarap yung prito nga ning toko. At ayan nga ni, nilagyan natin ng iba pang pampalasa katulad ng paminta at magic sarap. Eto nga ning aking laing ay parang kulang nga ni sa niyog kaya parang hindi ko siya masyadong napalangis. Hindi nga rin ako nakabili ng alamang, sabi nila kasi masarap daw rin pag may alamang. At inapabalik ko nga ni si Rodnan sa palengke para bumili ng alamang ay hindi na bumalik, anong tamad. At rin na nga ni mga love, malapit nang maluto ang ating nilaing. Eri sa Mindoro ay libre pati niyog at saka ering laing. Basta masibag ka lamang doon ay may malalamon ka. At syempre, kung marunong kang kumain, ay marunong ka rin dapat maghanap ng iyong akainin. Pag marunong ka maghanap ng akainin mo, ay dapat ay marunong ka rin gumawa ng iyong akainin. Hindi yung lamon ka na laang ng lamon. Tari na nga ni, tapos na nating lutuin ang ating laing. Nilagyan ko nga pala yan ng kaunting toppings ng aking tofu plating yarn. So, thank you Lord ulit sa blessing. Pagka na rin gulay nga ni, ginataan na naman, talagang mapaparami na naman ang aking kain. Maigi na nga ni, at pag ganiring may crib tayo, ay ating naluluto. At so, yun lang ngayong araw.